Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito sa ating screen, sabi ni Senator Bato de la Rosa, sagot ko kayo, itaga ninyo sa bato. Ayan, hindi ko alam kung kanino niya sinasabi to, pero siguro kay Kibuloy. Kay Kibuloy yan, saka sa PDP. Kasi 'di ba? Ayan naman ang yan naman ang talagang advokasya ni Bato de la Rosa ang ipaglaban ang kanyang mga kaibigan, ipaglaban ang kanyang partido. Kaya yung sinasabi niya rito, sagot ko kayo, itaga niyo sa bato, para ito kay Kibuloy at sa PDP, sa mga kasama niya sa Padapa. Kababayan. Hindi naman niyo ito sinasabi para sa mga taong bayan Dahil kahit kailan, wala akong nakita na naging pakinabang ang taong bayan dito kay Bato de la Rosa. Kasi kahit noon pa, ang kanyang pinaglalaban ay yung kanyang mga kaibigan. Na kahit mali, talaga todo pagtatanggol. Sara Duterte, Kibuloy. Sino-sino ba yung mga pinagtatanggol nito? Kay OJC. So, ito po ay kakampi ng kanyang mga kaibigan. Hindi po ito kakampi ng taong bayan. Hindi po ito kakampi ng mga biktima ni Kibuloy. Kakampi ito ni Kibuloy. Kaya Mr. Bato de la Rosa, ako sasagutin ko yung sinabi niyo, itaga mo talaga sa bato. Hindi ka mananalo. Hindi ka namin iboboto, itaga mo yan sa bato. Wala kami nakitang pakinabang sa iyo Sa totoo lang. So, ito, meron na naman kayong inilabas sa kapalpakan. Kasama mo pa si Jimmy Bondok. Ito mga kababayan, dun sa sa parang debate. Ngayon, may mga debate na mga kababayan sa totoo lang. Wala pa eleksyon pero eto mga kandidato, talagang kampanya na ng kampanya. Diba? Yung Comelec, wala Yung Comelec, tatanga-tanga lang walang ginagawa Naglagay-lagay pa kayo ng oras o date ng pangangampanya, pero ngayon pa lang, nangangampanya na lahat Ano ba yung Comelec? Diba? Tapos, wala naman silang pagpapanagutin. Kaya wala parang wala talaga tong Comelec na to. Hindi kaya ito mga politiko at hindi nila kayang pasunurin sa batas, mga kababayan. Ito. Pero bago to mga kababayan, ito, pag-usapan natin total. Napag-usapan dyan po sa House of Representatives yung mga fake news. Yung mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ang nangyari dyan, pinatawag nila 41 mahigit ata. Ang dumalo, 3. Tapos halos lahat po ng DDS vloggers hindi po nagsidatingan. Matatapang lang sa social media, pero wag pinaharap mo na, umuurong ang mga itlog. Ngayon ang ginawa nila, nagpunta sa Supreme Court. Ang sabi nila, hindi nyo kami maloloko, hindi nyo kami mapapapunta dyan. Kung gusto nyo kami kunin, paghirapan ninyo mga sigawan doon ng mga ng mga DDS vloggers At pumunta sila sa Supreme Court para ipaglaban ang kanilang karapatan na hindi raw pwede yung ganon dahil yan po ay pagsawata sa karapatang free speech. So anong nangyari, pinagmukantangan nila ang House of Representatives at ang iba ay nagbigay ng excuse letter, iba naman na hindi. At iba naman talagang sinabi na hindi kami pupunta dyan dahil yan po ay labag sa batas. Kaya naman sila humingi po ng tulong sa Supreme Court para maitigil yung kanilang pag-iimbestiga dyan po sa House of Representatives. At yan po daw ay hindi po aid of legislation kundi aid of persecution. Yan naman lagi nilang sinasabi. So ito rin mga kababayan, sa lungsod ng Maynila may fake news. Pero kasi inilabas ang opisina ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Ito mga kababayan. Kasi meron inilabas na memorandum ang City of Manila. Okay. Ang sabi kasi nila sa isang ordinansa na nag-require po ng special permit ang lungsod ng Maynila. Kasi mga kababayan, ganito po yung nangyari. Halimbawa, meron kang sinihan. So, bilang sinihan, ang gagawin mo lang dyan sa iyong establishment ay magpalabas ng pelikula. Ngayon, kung gagamitin ito sa ibang mga layunin, halimbawa, gathering,
o gathering, birthday party, o campaign, kinakailangan mong humingi ng special permit dito sa sa City Hall. Kasi hindi na serve yung purpose Sinihan tapos gagawin mong meeting place at magsisigaw-sigaw ka diyan ng inyong kampanya o kaya naman birthday, kasal, 'di ba? So special permit. Pero ayon sa mga trolls ng kalaban mga kababayan, ito raw ay isang simpleng martial law. So, nag-declare daw ng martial law si Hani Lacuna. Sabi ng mga trolls ng kalaban. Alam niya, ito talaga yung yung mga bangag. Yung mga trolls sila at yung mga bayaran nila na nagsasabi na ito ay isang uri ng martial law. Ang special permit po ay usapin ng batas, hindi politika. Okay? Meron kasi mga kumakalat na disinformation na yun nga, ito tinututulan ng Manila City Hall ang mga maling impormasyon at disinformasyon na ipinapakalat ang Manila Chapter ng Partido Federal ng Pilipinas patungkol sa isang memorandum na may petsang Enero 20, 2025 na pirmado ng City Legal Officer na si Attorney Veronica Lladoc. Ayon sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ng nasabing memo ay simpleng paalala ukol sa mga regulasyon tungkol sa paggamit ng mga establishmento para sa mga aktibidad na hindi nakasaad sa kanilang business permit. Kasi kapag kumuha ka ng business permit, nakalagay doon kung paano yung ano yung business mo. Yung establishment mo, dito lang gagamitin. Kung sari-sari store lang. Hindi pwedeng maging beer house siya. Sari-sari store mo, bawal yon. Diba? Nakasulat yan sa business permit nung nag-apply ka. Ayun ang in-apply mo. Tapos gagamitin mo pala sa iba. So, mali yun. Kung gusto mo nga magkaroon ng ibang event dyan sa iyong sari-sari store, kung gusto mong mag-rally sa sari-sari store mo, gawin mo, kumuha ka ng special permit. Kasi mali na. Mali na yung nakasulat sa business permit mo. Diba? Ganun lang naman po kasimple yan. Special permit. Hihingi ka lang ng permit. Mayora. Kasi yung sari-sari store ko, gusto ko mag-rally doon. Baka pwede naman po. Di papayagan ka, at least merong para alam ng pamunuan ng Luzon ng Maynila na may rallying magaganap doon sa iyong sari-sari store. Diba? Simple lang naman yun Ito, binati ko sa Manila City Hall ang pagpapakalat ng mali impormasyon ng isang Facebook page na nag-ugnay sa memorandum sa martial law. Ayun nga, sabi nila martial law na raw. At iba pang hindi ka panipaniwalang pahayag. Ito po ay isang panlilin lang na naglalayong magkalat ng takot at hindi tamang impormasyon sa mga Manileño. Ito talaga mga mga trolls, Hindi na ba kayo nagsasawa na magpakalat ng mga maling impormasyon? Palay kayo paninira Akala ko ba sure win? Bakit ang dami yung fake news? Ito highlight ko lang. Ayon sa Manila City Hall, ang memorandum ay nagsasaad ng isang simpleng regulasyon. Simple nga lang yun Napakasimple. Basic ba? Basic. Kung may-ari ka ng sinihan at yung business permit ay para sa public exhibition ng pelikula, ngunit nais mong gamitin ito para sa ibang aktibidad tulad ng konsyerto o event, kinakailangan mong kumuha ng special permit mula sa lokal na pamahalaan. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at tamang koordinasyon sa mga event na ginaganap sa mga pribadong establishmento. Bakit? Kasi mga kababayan, alam nyo, mayroong mga insidente dyan po sa Maynila na ang dami nasasaktan po, may nagugurgur, may namamatay. Pinaliwanag po ng lokal na pamahalaan na ang mga business permit ay may mga kasamang tukoy na layunin. Nakasulat dun Sari-sari store. Siyempre, ang gagawin ng sari-sari store, magbibenta lang ng mga paninda. So, hindi mo pwedeng gawing mag-rally ka dun sa sari-sari store mo. Di ba? Kailangan ng permit. Yun lang naman kasimple-simple. Kung ang isang venue ay para lamang sa sinihan, hindi ito maaaring gamitin sa iba pang aktibidad ng walang kaukulang permit. Ang special permit ay isang paraan upang masiguradong kaligtasan ng mga tao at pagsunod sa mga lokal na regulasyon. Halimbawa, yun nangyari sa SM. Pinakita naman nila City Hall ang isang insidente noong Oktubre kung saan ang COMELEC ay nag-apply ng special permit upang magamit ang sinehan ng SM Manila
para sa filing ng certificates of candidacy. Ayon sa pahayag na aprobahan agad ang kanilang aplikasyon ng walang anumang delay o red tape dahil sinunod nila ang tamang proseso. Parang gano'n, sinihan. Ang Comelec, walang magamit na venue o di ginamit nila yung sinihan dyan sa SM Manila. Humingi ng special permit ang Comelec. Di napagbigyan. Simple, ano mahirap doon? Martial law na ba yun? Mga bobo talaga to. Paano naging martial law yun? Ikaw lang ay nagpapatupad ng batas. Kasi mga kababayan, umiiwas sila sa mga kaguluhan eh. Ito. Pinaliwanag din naman nila City Hall ang patakaran ukol sa special permit ay hindi na bago, matagal na ito. Ayan, hindi ko na pahabain ha. Gusto lang nilang maging ligtas kasi ito yung may pangyayari kasi mga kababayan na ayaw na maulit ni Mayor Hanny Lacuna at ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Ito, hindi sumunod sa simpleng regulasyon ng special permit. Ano nangyari? Nagkaroon ng sakuna. Yung nangyari dyan sa insidente sa Ninoy Aquino Stadium kung saan isang senior citizen ang namatay dahil sa heat stroke. Patapos gamitin ang venue para isang event na hindi saklaw ng orihinal na permit nito. Isa rin nabanggit na isa pang event na isang bata na sagasaan pagkatapos mag-organisa ng isang event sa kalsada na walang tamang permit. Ang alam ko ito yung yung si Nieto na nagpabingo sa kalsada, may nasagasaan. Tapos yung rally dyan po sa sa Ninoy Aquino Stadium, ganun din. Meron pong namatay, sobrang init na heat stroke. So, at least, alam ng lungsod ng Maynila kung ano yung nangyayari at namomonitor. At kung merong mangyari man, agad na tutulong itong lungsod ng Maynila. Ayun po yung layunin ng memorandum. Pinapaalala lang sa inyo na maging masunurin kayo sa batas. 'Di ba? Kaya may mga sari-sari store dyan na gustong mag-rally, mag-apply kayo ng special permit. 'Di ba? Para maiwasan po yung mga insidente na may namamatay, meron pong nasasagasaan. Kaya ito, alam niyo naman yung mga kalaban, makapanira lang. Kahit naman na ang layunin ng lungsod ng Maynila ay maitama at makatulong din sa lahat po diyan sa lungsod ng Maynila, ginagamit pa nilang paninira at martial law. Para naman kayo mga tanga. Anong martial law pinagsasabi ninyo? Ito po ay proteksyon ng mga batang Maynila. Yan po nga pinapatupad ni Mayor Hanny Lacuna at ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. Okay. So ito, bilang pagtatapos mga kababayan na interview sa isang dito sa Tanong ng Bayan GMA Senatorial Face of 2025. Meron po 12 senator na senatorial aspirant na natanong. Ang tanong, ano ba, tataasan ba? Ito. Ang tanong sa sweldo ng mga congressman at senators, anong gusto ninyong gawin? Taasan o babaan? Yung 10. Ang pinili nila, sino-sino yung namili ng lower cards? Si Franz Castro, Teddy Casino, Ernesto Arellano, Vic Rodriguez, Heidi Mendoza, Kerubin, Eric Martinez, Luke Espiritu, Yodi de Guzman. Ayan. Ang kanilang pinili ay lower. Ang pinag-usapan po natin ay sweldo po ng congressman at mga senators. Ang pinili po ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay higher. Ang namili po si Bondok saka si Bato de la Rosa. So gusto nila mas taasan pa ang sweldo ng mga congressman at mga senatong. Kapal naman ang mukha ninyo. Sa 12, ito po yung tanging nagtaas ang kanilang mga placards na higher. Gusto pa nilang taasan ang mga sweldo ng senator sa congressman. Lalaki na nga ng sahod din nyo eh. Ang lalaki na ng sahod din nyo. Ang dami nyo pang katkong eh.
Sa totoo lang meron kayong mga ano dyan real talk lang tayo, real talk. Meron kayong mga cut sa mga paano nyo, mga proyekto ninyo. Huwag na kayo magsinungaling. Meron kayong mga cut, yung mga senatong at mga congressman. Barangay captain nga meron Kayo pa. Oh. So ayon kay Bato de la Rosa at Juan, sino ba to? Si Bondok, si Jimmy Bondok. Gusto nila taasan pa ang sweldo ng ng congressman at senatong. Walang hiya talaga itong mga ganid, Mga ganid sa pera, mga kababayan. Bakit hindi niyo pagtuunan ng pansin na taasan ng sweldo ang mga guro, ang mga ordinaryong mga manggagawa? Dapat yun ang taasan ng sahod Diba? Dapat kung kayo mag-concentrate, pataasin yung sahod ng mga kababayan natin na hirap na hirap. Magkano na lang yung sinasahod nila, binabawasan pa ng tax, tapos ang ginagawa, kukurakutin lang ng mga politiko. Oh. Tapos kayo, lalaki na ng sahod nyo, gusto nyo mas mataas pa, kapal na mukha ninyo. Grabe naman yan. Ayan po yung sinasabi ni Bato at ni Bondok. Kaya kayo mga kababayan lagi kong pinapaalala sa inyo, sa darating mong eleksyon sa 2025 sa Mayo, mga kababayan, piliin po natin yung talagang para sa tao. Wag po yung katulad na ito, mga kandidatong ito, na ang lalaki na ng sahod, gusto pang taasan. Diba? Dapat ibigay nyo nga yung mga sahod nyo sa mga sa mga ating mga mamamayan, manggagawa Wala Ano si Bato de la Rosa, ano ba ginawa mo dyan sa Senado? Ginamit mo lang yung kapangyarihan mo para para sa pansariling kapakanan. Ginamit mo lang para ipagtanggol mga kaibigan mo, ginagamit mo para para pagtakpan yung mga binibintang sa'yo. Kaya mga kababayan, ang pakiusap ko lang sa inyo, sa darating po na eleksyon sa Mayo, piliin po natin yung para sa tao. Piliin po natin yung talagang nagmamahal sa taong bayan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.